Hi friends, especially sa mga plantitos and plantitas out there. Kay for this episode, we will be talking about usa sa mga basics sa talamnon ug usa sa mga importante nga mga natural processes sa creation nga dili kay nato gakabantayan or atong gaka-take for granted lang. I'm talking about pollination. The term is very familiar kay na-discuss na ni siya sa atong mga science subjects sa elementary ug high school. Pero basig wala kay nato nasabtan or absent adto. Or basig nakalimot na taron. So we'll be talking about that again, kung unsa ang pollination, unsa ang iyang importance, ug unsa ang iyang connection sa mga animals and to the whole ecosystem. Basically, pollination is the transfer of pollen from the male anther to the female stigma. Oops, ay hawa. Okay, let's break this down. Ang pollen is a fine yellowish powdery substance nga makita nimo sa flower. Mao ni imong makita pod sa mga bees, especially mga honeybees nga naka-attach sa ilang paa. Kana nga pollen ilan ang gituyo og gather sa mga flowers kay ilan ang dalon balik sa ilang hive. Pero dili lang pod pollen ang tuyo sa mga honeybees sa flower. They also feed on the flower's nectar. Now, what is nectar? Nectar muna siya ang sweet, sugary liquid substance na ginaproduce sa flower to attract insects and other animals. So aside nga lamian ang nectar, sustansyado pa gini siya sa mga animals nga makamit sa ilang daily RDA, daily recommended dietary allowance. Kung maka-remember mo atong gagmay pata natay ibton bitaw nga mga gamay nga flowers, murag santan man siguro to, then atong supsupon din ang ilalom, then tamis. Probably mo tong nectar siguro no, kay tamis man din nasa ilalom sa flower. Anyway, kanang nectar mo po na siya ang mahimong honey. Everybody knows nga lamian ang honey, especially kung imo na itawag pag sa laing tao. Okay, recap lang. Ang pollen muna siya ang yellowish grains ug ang nectar muna siya ang sugary liquid substance. Dayon ang honey muna siya ang product nga nahimo gikan sa nectar. On a side note, ang honey is made through regurgitation. Sinuka ni siya. So ngani ang bee nga gikan sa gawas pag uli niya sa hive, katuyang nainom nga nectar iyatong ipasa sa laing bee yang isuka dayon dawaton sa usa ka bee. Dayon yan na po itong isuka na po balik, dawaton na po sa laing bee. Hantod it's a process hantod nga mahimo siyang honey. Ang honey ila ring ibutang sa cell for future consumption sa colony. To help pag-preserve ang honey, katong ilang gibit-bit nga pollen sa gikan sa flowers, ila tong ibutang dito. Kay ang pollen doon na siya preservative nga properties pod. So ang honey muna siya ang pinakalami o pinakasustansyado nga suka. Now let's get back to pollination. Pollination is the transfer of pollen from the male anther to the female stigma. Now what is anther? Anther is the male part of the flower that contains the pollen. So ang pollen di ay mura siya sperm kung sa tao pa o sa most animals. Now what is stigma? Ang stigma mo ni siyang opening sa female part sa flower. Kung sa tao pa, balo na mo sa ang stigma. Dayon padulong na rin na siya dito sa ovary. So ang bulak doon na lagya po yung ovary. So once mo agi ang pollen through the stigma, then down to the ovary, fertilization occurs. Maupod na siya ang reproduction process sa mga talamnon. Mahimo dayon to siya og bunga with a seed or seeds in it. So basically the flower has both the male and female parts. While kita mga tao and most animals, we either have the male part or the female part. Most common pollinations can be accomplished through A. Self-pollination. Since ang flower has both the male and female parts, pwede dito ragyapon na siya mag-pollinate. Or it will pollinate other flower pero of the same plant. Muna siya ang self-pollination. Now the second one is cross-pollination. Cross-pollination is the transfer of pollen from one flower to the other flower of another plant pero the same species lang gyapon. What are the methods of pollination? Pollination may be abiotic or biotic. Let's talk about abiotic pollination first. Abiotic pollination relies on wind,
water, and rain. So, ang pollen, pwede siya paliron sa hangin, pwede po siya maanod sa tubig, or pwede siya madala sa ulan. So, abiotic pollination relies on nature. Now, biotic pollination, on the other hand, relies on the living pollinators to move the pollen from one flower to another. Now, these living pollinators are the insects like bees and wasps, moths and butterflies, and some flies. Yeah, kaning klase sa mga langaw nga na-discuss na nato sa akong previous episodes. And there are some birds and bats and other animals that feed on nectar. So when an animal feeds on the nectar of a flower, intentionally or accidentally mupilit sa iya ang pollen sa iyang lawas. Then pag feed na po niya sa laing flower, madala niya tong pollen, dayon pollination occurs. So ingani ka-importante kani nga mga pollinating animals. Sometimes kaka-take for granted lang nato sila. Did you know that 80% sa flowering plants ga-rely sa biotic pollination or ga-rely sila sa kaning mga pollinating animals? Kaya kung wala sila, walay pollination. Kung walay pollination, walay fertilization. Kung walay fertilization, walay mga bunga. Wala tayong makaon ng mga fruits and vegetables na importante kaysa itong lawas. Lisod po kayo kung sila tagka og karne o bugas. So I hope natin nasabtan bisag gamay mga plantitos and plantitas about sa pollination o ang iyang importance. Kudos sa atong creator, ang gatong Ginoo, for such a perfect design where every life is connected. Taking a part of that process will disrupt or destroy the ecosystem. So every time you see a butterfly or bee hovering around your flower, take delight sa nakita, kay a miracle of life is about to happen. Thank you for watching and listening. See you in my next story. Hello? Knock knock. Who's there? Pollen. Pollen who? My head says go and find the door. My heart says I'll find you. And now I'm pollen. Where? Pollen fast again. Why do I always fall apart when I pull? Paul? Hello, Paul? Hello, Paul?